Sa Pampanga, buhay pa rin daw ang tradisyon ng pagbigkas ng tula. Ang pinakamagagaling, binibigyan pa ng gintong korona. Yun nga lang, marami sa mga kabataang Kapampangan ang nawawalan na raw ng interes sa pagtula, maging sa paggamit ng kanilang wika. Si Steve Dailisan on assignment. Bakas pa rin sa mga lumang struktura ng Pampanga ang mayamang kasaysayan nito. Pagdating sa pagkain, may kanya-kanyang kwento rin. Tulad na lang ng sisig na mula noon hanggang ngayon, ipinagmamalaki pa rin. Hindi rin matutumbasan ang galing ng mga Kapampangan pagdating sa bigkasan ng tula. 84 na si Imang Ofring pero hanggang ngayon, hindi siya padadaig pagdating sa pagtula. Bawas kung tutuloy maging siya pa mismo ang nagsusulat ng mga obra. Sa katunayan, hawak niya ang titulong Reyna ng Parnaso o Reyna ng Poeta Laureado. Inlag yung binyera ka ako ding mingat bang akong matwa. At kinonsagra ng pari king Iglesia Katolika. Kinwarek ng kalendaryo yung lag yung Eoprasina at yung kahong apelido, Taruk Ampon de la Peña. Pinipili ng mga Poeta Laureado ang kanilang magiging hari o reyna. Pero bago pa man maging Poeta Laureado, butas ng karayom ang pinagdadaanan. Katumbas na kanilang pagsusumikap ang isang gintong korona. Isang tradisyong patuloy na ginagawa ng mga miyembro ng Aguman, Talasulat, Kapampangan o Agtaka. Ang mga Poeta Laureado na raw ang mga nalalabing tagapagtanggol ng pagtutula sa Kapampangan. Maging nang nananamlay na raw na amanong siswan o wikang Kapampangan. Siswan comes from the root word susu, no? O dede. Yan ang nagno-nourish, nagbibigay ng lakas sa aming mga Kapampangan. Karamihan kasi sa 27 Poeta Laureado ng Agtaka may edad na at kasabay ng pangambang mawala sila ang paglaho rin ng tradisyong ito. Maraming Pampanggenyo raw kasi, lalo na mga kabataan, tila nawalan na ng interes sa kulturang ito maging sa wikang Kapampangan. Kasi nga, lubhang napakalapit ng Pampanga sa Manila at napakalakas ng impluensya ng media, kaya namamatay yung Kapampangan language. Pero para sa pinakabatang Poeta Laureado na si Kate Lapus, nahilig siya sa sukat at tugma ng tula, kaya't sa libangan, siya'y naging bihasa. Dito nga nakaraang buwan, nagamit pa raw niya ang pagiging math teacher para makuha ang inaasam na gintong korona. Dahil maalam na rin sa teknolohiya, idinadaan din sa vlog ang pagtataguyod ng mga tulang Kapampangan. Ginamit kay in vlog, metong yang para may kaliwa ko, karetang aliwa. Karakal ng mamasa, nung akit kay itang kanakong counter, stat counter, aliwa-liwa lang bansa, detang mamasa. Para naman sa Agtaka, tanging pagtuturo sa kabataan na nakikitang paraan para pagyamanin ng tradisyon ng panunula. Kaya binuo ang grupong pangkabataan, ang Bayong Suli. Dakala lalo karing Bayong Sibol, makapi kaikeng grupo, makapi balangkas kaming grupo, makatipon kaming organisasyon, alo para rin yung Bayong Suli at Sulol, ilaring ini gagambulan mi. Dito tinuturo ang pumanday ng salita ang mga bata at minsan maging ang pagkanta. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang pagbabago rin ng interes ng bagong henerasyon. Pero may mga bagay na hindi sana maglaho, gaya ng mga wika at tradisyong nagpapayabong sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Dakila ang Kapampangan. Yung salita natin yan, binigay ng Panginoon yan, kaya dapat pagyamanin. Huwag pabayaang mawala. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.